Hello everyone, dito na tayo sa part 2 ng kwento ng buhay ko. Pagkatapos ko nga palang kunin ang ulam at nanguha ako ng gulay na talbos ng kamote sa aking mga tanim, ay hinugasan ko na ito para naman maihanda ko na ang ulam ng aking anak pagdating niya galing sa eskwela. Sa kwento naman ng buhay ko, bagamat ganoon ang nangyari sa akin, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na siya yung nagbigay ng mga biyaya sa amin. Bali itong bahay na ito ay sarili na namin itong bahay. Ito na yung naipundar ko sa 4 na taon na aking pagtatrabaho sa ospital. At bagamat nga hindi pa ito talagang tapos na, ang mga bintana ay hindi pa tapos, mga kawayan pa lamang at hindi pa naka-finish, ay masasabi ko na nagpapasalamat ako sapagkat masasabi ko na ito ay akin ng sariling bahay. Ito nga pala yung mga tira-tirang kanin na pagka ako bago magsaing binibigay ko yan sa mga manok para naman meron silang makain. Ayan. Ayan po yung mga tira-tira. Bago po ako magsaing, yung mga tirang kanin binibigay ko na po sa manok. Ayan. Marami din po kasi kaming manok dito sa paligid. Yung iba po dyan ay hindi naman po sa amin. Bali, andyan na rin. So, binubhog ko na rin sila. So, bali, malaki rin ang pasasalamat ko sa dati kong trabaho na pinagpasukan dahil naging mabuti sila sa akin. At minahal ko rin yung trabaho ko. At namimiss ko nga rin talaga sila dahil maganda ang samahan namin. Ganun nga lang po ang nangyari talaga na yung health ko yung naging reason kung bakit kailangan kong huminto muna sa pagtatrabaho. At yun nga, marami akong natutunan sa trabaho na yun, makisama sa mga pasyente, sa mga katrabaho, at masasabi ko na yung environment ko na yun is marami akong natutunan regarding sa health, regarding sa pangangalaga sa mga pasyente. Natutunan ko din siya kahit hindi naman ako isang nurse at isa akong nagtatrabaho sa opisina. Marami akong natutunan sa mga bagay na nakikita ko at naoobserbahan ko sa ospital. Kaya napakalaking blessing para sa akin na hindi lang magkaroon ng sahod at makapundar, kundi rin may matutunan din sa trabaho ko na yun na dati kong ginawa. At bilang isang nanay, alam ko pare-pareho tayo na ang isang nanay nakaka-boost ng confident kapag meron siyang hanap buhay at meron siyang sariling kinikita. 'Di ba po? Alam ko ganyan din kayo. Dahil naniniwala ako na hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan nating humingi sa ating mga kanya-kanyang asawa. Meron din tayong mga personal na pangangailangan gaya ng pagbili ng gusto natin na damit, gusto natin na cutics, at saka yung mga pang makeup natin. Alam ko meron tayong mga sarili natin na pang pamper or pang tanggal stress natin sa ating mga sarili, at hindi na to dapat pa natin na hinihingi sa ating mga asawa. At yun ay kagalakan nating mga babae, ating mga nanay na kaya nating suportahan yung ating mga personal na pangailangan. At andito na nga yung aking anak at niready ko na nga ang kanyang pagkain para naman pagdating niya kakain na lamang siya. Ito na po yung prinito ko na isda. At yan, meron pang longganisa kaninang umaga. At ito po yung sinabawan ko nga po na talbos ng kamote. At favorite po kasi ng anak ko may sabaw. Kaya po, kailangan lagi may sabaw kasi malakas po siya kumain kapag meron pong sabaw ang ulam. At ito lamang po, yan po ang simple kong ulam. Pinagkakasya ko lamang po ang budget para po sa pang-araw-araw po namin. At ito po pag ako po kumakain